Okay, may buntag sa tanan. Okay ra mo. Nalibay gyud kog dako sa kayo sa Ginoo. Iyatang gi tigom pagbalik sa ingon ani nga klase nga panghitabo no. Ah, nalipay ko nga gibati nato nga surprise ta. Ingon si Kuya Robert kanina dunay pipila lang ang nakahibalo. Tinuod yun. Naay mga magsigpangutana pero magsige rami og pamakak. Pasaylo amin ninyo. Magsige mig pamakak kay gituyo nato nga moabot na sa point nga ingon ani. Okay? In fact, nakatawa ko kanina ni Ate Ivy kay murag duha gyud kay gayon iya kong gisiplatan pero wala siya nakaila. Wala siya nakaila. Anyway. Now, surprise, no? Surprise. Ingon pa, ang uban, nindot na ning surprises. Ingon si Ate Yvonne, siya nga, karon sa man gyud mo maabot, pastor. Pero sige na lang, o dili sa mo musulti. Anyway, nindot man pud ang surprise. Pero doon ay usa ka surprise nga angay nato i-anticipate pag-ayo. No? Dili ang pag-abot sa pagbalik sa pamilya ni Pastor Daniel, ang pagbalik ni Jesus Christ. Musugot ta og sa dili, doon na gyud si Ginoong Jesucristo mo balik. Bisag asa ta nining kalibutan, unsa man atong kahimtang nining kalibutan, atong timan-an kanunay nga si Ginoong Jesucristo hapit na mobalik ug mao na siya ang angay natong pangandaman sa tanang panahon. Okay? Ug mao nang usa ka butang nga angay excited ta kanunay nga magpaabot kay ini kabuti ana nga panahon, wala ra bagyoy balikanay. Okay? Now, daghan kay kung nasa una gusto na ako isulti, pero gusto sab nako nga dili kaayo mahurot ang atong oras no sa mga isyu nako. Dunay pipila ka mga siguro kasinatian namo or nako sa laing dapit nga gusto nako i-share sa inyo ha. Pero ang uban siguro sa sunod pud nga mga higayon no. Anyway, naami lima ka at least upat ka tuig nga kasinatian sa ubang dapit kauban sa ubang mga katawhan. Now, ang atong topic, gusto na ko nato balik atong nauna sa diha sa pagsimba, no? Kining hopefully ganinang buntag nagpray man gud me. Akong gipangayo sa Ginoo nga unta ang Ginoo magprotect sa atong mga hunahuna nga dili masintro atong hunahuna sa namo o ni bisan kinsa, no? Kung dili masintro sa Ginoo kay dili gyud siya sakto sa bisan kanus man nga panahon mahimong sintro atong hunahuna labi na sa panahon sa pagsimba ngadto ni bisan kinsa. So ang atong topic karong adlaw is may tungod sa obedience. Okay, obedience. O ang title sa message that I would like to share to you is Yes, I will do it. Wala ko'y PowerPoint. Okay, wajud ko kahimo og PowerPoint kay ngano. Di pa ko kay gipanalaginan ko sa Ginoo ani ingon ako asawa na pag kay bagong laptop di ko ba mo gamit. Di ko kabalo mo gamit magpatudlo pa ko Gboy. Now, the title of our message is, Yes, I will do it. And I have 3 different texts that I would like to share to you. Topical man ni siya, so free lang ta mo gamit og lahi nga, text, no? Okay. Doon ako'y kining niabot sa akong una-una, pangutana. Alang nato. Nakinumdum ba ka, labi na gyud katong parehas na akong edad, no? Kinumdum ba ka ni atong panahon nga dili pa kaayo uso kining electronics nga atong bata pa ka nga inigmata nimo sa buntag makita nimo imong galingon to sa gawas og nakikistorya sa mga amigo nimo, relatives nimo, nagduwa mo og mga Pilipino nga mga duwa, lingaw kayo, mahinumduman pa to nimo. Walay laing nakasabaw sa imong una kundi ang pagpakigduyog, pagpakig lingaw-lingaw kauban sa imong suod sa imong kinabuhi. Gawas sa niadtong mga natao nga ulahi, no? Pero sa mga kaedad nako, mao ni atong kasinitian, di ba? Unya, busy kaayo ang atong unahuna sa pagpakigduwa, pag-enjoy kauban sa kining mga relatives or amigo nato. Unya, mabot og kalit ang atong mama, unya tagaan ta og sugo. Okay? Ug moingon, mulakaw ko, pero kinahanglan inigbalik nako o manaka og pagkaon sa baboy, no? Humana ka og panglimpyo, humana ka og panghugas, humana ka panglaba, humana ka panilig. Nakasi experience mo na?
Basig ako rin naka-experience. Ako yung mas tigulang. Okay, ka-experience mo. Yung sa TV, ka-experience siya. Na unsa may kasagaran natong response atong mama. Busy ka ita, duwa. Nya, unsa may atong response sa iya ha. Bagulbol, no? Lagi oy, buhaton na lagi na ako na, di ba? Lagi oy. Or, kung atong is-translate sa English, ay kabalaka, I will do it, di ba? Inikuli nimo, humana, wala na yung problema. O niya, niuli si mama, pagbalik, suko kayo, ano man, naabtanta nga ang tanan niyang gisugo, wala gihapon na buhat. Wala gihapon na himo. Makarelate mo? Dili tungo kay dili ta gusto mutuman. Kung dili, ang atong pagtando, wala nato gi mean pag-ayo, wala nato gisabot pag-ayo, nga tumano nato ang gisugo. Ngano man, doon natay laing gika lingawan. Sa kinabuhi nga Kristohanon, ingon ini usab usahay kita sa atong kinabuhi. Dili nato mahimo ang kabubuton sa Ginoo, dili tungod kay gusto og tuyo ginato siya nga disobey. Kun dili tungod kay sa mga sugo ug mando sa Ginoo, wala nato gitugkad pag-ayo o wala nato gi-intend pag-ayo nga sundon og tumanon siya. Mao na nga in a way nahimo tang disobedient dili tungod kay we wanted to or we mean to disobey pero wala nato gimin nga ato siyang tumanon. Okay? Dunay mga higayon nga dili usab nato tumanon siya tungod kay usahay nagunahuna ta nga kamay raman nga butang, no? Ginagmay raman, dili man kaayo siya kana bitawng dagko nga mga butang nga manutis gyud sa daghang mga katawhan. Makita gyud unya bati ang ilang ikasulti nako, okay lang o ginagmay nga mga disobedience, okay lang. Usahay ingon ana sad ang atong rason. Wala nato gitagaan o dakong kabugaton ang gagmay mga ginagmay nga mga detalye, mga detalyeng mga butang in a way mahimo tang obedience sa atong Ginoo. What na kamantay, nga kining hinay-hinay o ginagmay nato nga pagtuman, naghulma siya sa atong pagkatao. Later on, wala ta ka-realize nga nahimo na siyang normal sa atong pangisip o sa atong pamatasan. Dili na ta maka-identify kung sakto ba ni siya o sayop ba ni siya, kay eventually, nahimo na siyang batasan sa akong kinabuhi. Ingon pa si Solomon, kung doon na kay Bible, ablihi. Hopefully, doon na kay Bible. Wala ko yung ma-provider eh. So, ablihi sa Song of Songs, chapter 2, verse 15. Mao ni ang gisulti sa Song of Solomon. Ingon siya, catch the foxes, the little foxes, before they ruin our vineyard in bloom. Ihatag nako sa inyo ang context, ani nga text, aron nga mas masabtan nato siya pag-ayo. Kini siya nga text, poetic or poem ni siya. Poetic piece composed sa kining lover ni King Solomon. Kung imong basahon ning King Song of Songs, kuan ni siya mura siya og kanang poem nga nagtinubagay si Solomon og ang iyang lover. Okay? Murispan na pod ang hari, then murispan na pod ang iyahang lover. So kani siya nga part, mao ni ang response sa kining lover ni Solomon. Usa ni siya ka gitawag og kining picture sa sexual love in marriage nga gi-anticipate sa babae ni King Solomon sa panahon nga moabot ang ilang kaminyoon. So padulong silang kaslon. Diri nga kining message iyang gi-acknowledge nga eventually sa kinabuhi sa managtiayon, dunay little, tiny, small things like foxes na kung dili ka magbantay, bisag unsa man na siya ka blooming ang inyong relationship karon, bisag unsa ka nindot ang inyong relationship karon, dili ka magbantay ani mga little foxes, mao ni sila ang mo create og dagkong problema sa inyong relasyon. Ingon ini usab ang kamatuoran mahitungod sa atong relationship sa Ginoo.
Bisag unsa ta ka lig-on sa atong hunahuna, bisag unsa ta ka kusgan sa atong hunahuna, kung dili ta magbantay niining mga ginagmay nga mga butang, dili nato sa tagaan og pagtagad, moabot ang panahon nga mahimo na siyang normal sa atong kinabuhi. Okay? Normal na siya sa atong kinabuhi, dili nato nabantayan ang gagmay mga butang, naghulman na siya sa atong Kristohanong pagkatao. Siguro kanang ginagmay nga pagkamatinudanon o ginagmay nga pagpamakat, no? Ginagmay nga pagpamakat, ginagmay nga mga sincerity or insincerity, no? Ginagmay nga obedience or disobedience, ginagmay nga pagkinabuhi nga Kristohanon nga nag-reflect sa kahayag o kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo, di nato mabantayan, maghulma siya sa atong kinabitibok ang pagkatao. Aduna ko'y kining istorya sa part sa akong kinabuhi. Ang akong trabaho sa US, nagtrabaho ko sa usa ka production company, no? Production ang among nature sa among trabaho. Mag-box ko og mga pagkaon. Unya, sa akong trabaho mo gamit mi og kanang gitawag og radio frequency kung nakakuan mo sa Gaisano kanang mga employee nila diha maggunit og mga gun, no? Then ilang pusil-pusil ana mo tingog, iskan nila mga labels. So mao na amo Okay. So do na mi production score. Kanang among production score ma-translate na siya sa production pay. Okay? So kung maayo ka mo trabaho, paspas ka mo trabaho, taas imong production score. Okay? Makadawat ka og bayad ana. Okay? Depende sa unsa kataas ang imong score. So nakay ka ng imong yung bayad kada oras, then og nakay overtime, bayaran po ka ana, plus bayaran sa ka sa imong production score. Sa among RF, doon namin gitawag og direct o indirect function. Kanang direct function, inigtrabaho namo, gamito namo ang RF, okay? Mao na siya maghatag namo og score. Okay. Pero doon na sa mi kitawag og indirect function. Katong indirect function, mao to'y privilege nga gihatag sa system sa mua, aron nga bisag dili mi directly nagtrabaho para mutaas among score kay doon na mi laing gitrabaho, iyang pugnan ang among score nga dili mo naog. Like example, makadawat mi og kining production pay kung mo score mi og 101. Nanami madawat, pinakaubos nga madawat. So kung example naka-score ko og 101, unya niadto ko sa CR. Kinanglan mag-indirect ko aron nga ang akong score dili mo us-us. Kay doon na ra siya certain number of seconds nga kung walay activity akong RF, munaog akong score. Okay. Now, ang naitabuan mao ni siya. Dunay uman nga mga empleyado nga ilan ning gi-abuse nila. Like example, maato sila indirect, musulod sila sa kasilyas, mupuyo dito sa kasilyas tag 30 minutos o sa kauras, so walay effect sa ilahang score, gibayaran sila og per hour, pero 2 oras sila sa kasilyas, nagtawag-tawag, ng cellphone. Nana. Ang uban, allowed man mi mo gamit sa cellphone, pero doon na gyud siya kanang certain spot nga pwede mo ato mi dito dayon. Mubo lang for emergency purposes lang. Pero ang ilang buhaton mura na siya og nag-chat na dito, tawag for long period of time. Now, ang nahitabo pag-abot sa among bagong supervisor, nabantayan yan og nag-implement siya og bag-og stricto nga policy. May tungurani. Ang policy yang gibuhat is limitado na ang paggamit sa indirect. Ikaduha, kung mo gamit kang indirect, dapat, at the end of the day, mo fill up ka sa form. Unsang oras, dayon, unsa ang giunsa nimo sa paggamit. Unsay gitrabuhat nimo aning panahona. So, kung, like example, nanilhik ka, di maka-scan anang abog, no? Di maka-mag-scan ana. So, wakay score, so indirect ka. Sa, nag-build baka kag karton, wala man kay-scan dito sa karton, so, mag-indirect ka. So, ibutang na nimo dito. Pagka humana sa adlaw, tanaw na sa among supervisor,
ang imong application. Katong form imong isubmit, iyang tanawon, o tanawon niya sa system, iyan ang ikontra dito. Pag tanaw niya kung murag excuse lang to imong gisulat, ang iyang buhaton, i-cancel niya imong application. Dayon, ang may tabo, like for example, nigamit ka 30 minutes, niya iyang i-cancel, ang may tabo, imong 101, mo down into like 70, pero di mo buha kayo yan. Dugay ra ba kainin mo na ipataas? Thank you. Now, so, usa ka adlaw, ang naitabo, thank you, Chan. Usa ka adlaw, ana, nag-fill up na og form ako mga kauban. Fill up na sila og form, sulat na nila dito ang ilahang mga indirect. Usa sa akong amigo ni Duol nako, ingon siya, Dane, asa man imong form? Ingon ko, ambot lang. Siya, dili day ka mo sulat ani. Ingon nga, niingon man to ako, ang atong supervisor nga, dili lang sa kamusulat sa pagkaron. Dili na sa daw kuno kumusulat, dili na sa kumusubmit. Isa amo ba? Isa, tungod kay, the best man good ka. Ana siya. Everybody were doing it, pero ako sa wala. Hangtod, nihawa ko, wala ko niya pabuhata, ana. Dili tungod kay maayo kong laki. Kung nakita, abinin mo sa ako nakita na ako ang akong supervisor ni Salig. Daghan mga abusado, pero bisag ipalibutan ka sa mga abusado, kinala kay balo ka mubarog sa imong prinsipyo, nga bisag asa ka, nag-reflect ka sa ni Kristo. Okay? O mao ni ang usa ka butang nga akong nakita importante sa Kristohanon. Bisag unsa ang imong gihimo, okay, ug bisag asa ka, dapat mindful ka nga gituman gihapon nimo ang Ginoo. Dili lang tamutuman sa panahon nga naata sulod sa simbahan, di ba? Masinugdanon, maay kay tamutuman inig naata sa mga kanang gitawag og religious spiritual gatherings. Pero sa private natong kinabuhi, dapat makita usab nga nahimo tang masinugtanon. Okay? Ingon pa, mao gyud ni ang usa ka linya sa akong mama, di na ako malinta. Akong mama 74 years old, hangtod karon nanarbaho gyapon siya, empleyado siya. Ug usa ka butang nga proud kaayo ko malipay kay magunahuna. Daghan kay sila gipagtanggal sa ilang company. Akong mama nagpabilin. Hinay siya mulihok. In fact, isa sakit kay lawas na kay paspas kaayo ang iyang trabaho magputos og chocolate. Paspas kaayo. Kuan man ang conveyor no? Dagan ana paspas putos siya, butang sa box. I-pile up niya dito. Dayon, siya kapoy na kaayo. Pero salamat sa Ginoo nagpabilin siya. Dunay usa ka kining baruganan ni akong mama. So kapag sa una hangtod karon ni ako malimtan. Mao ni iyang mantra sa kinabuhi. Ingon siya, ako ang gisulat sa English, no? Pero ang prinsipyo niya is work in a way nga it is going to be harder for your boss to let you go than to have let you in. Okay? Trabaho, buhatag yung pag-ayo sa paagi nga bation sa imong agalon nga lisod kayo kang buhian kaysa ni adtong panahon nga nang-apply ka unya iya kang gidawat. Okay? Pagbiyan ako ingon ang among HR, kay numdum pa ko adtong katong pagbiyan na nako kay nag-hold sila og kining party for me. Ingon ang HR. Ako gyud minunduman katong nag-orientation ta. Inko kabalo ko sa imong minunduman. Ako kagiingnan nga tanan diri bag-o para nako. First time nakasulod kong inato kadako nga facility, no? First time ko nakita og kanang actual yun nga kanang na-amaze ko actually kasi ko gunit og kanang ballpen, Bible, dana no. Amaze ko dito nga ang kanang mga boxes musimang ra kung asa sila dapat padulong. No, inana ba? Na-amaze ko. Daghang mga butang nga para nako bago kay nako ako siya giingnan. Inko, everything here is new for me. Bisan gani ang kanang mag-transact sa bisan usang butang. Bago para nako tanan naara sa cellphone. Nya dili biya ko ingon ana iyan no. Tanan naara sa cellphone. Isa mag-create kag account para ani, mag-create ka ani. Nya dapat do na kay password para ani, do na kay password ani. Kalimot di magiginumdum sa akong cellphone number hangtod karon. Magdaka na kay kong buhaton ingon ani no. So ako sa ginani ko, everything is new. Salamat ra sa ko kay patient kaayo sila sa kuha.
nga gi walk through gyud ko sa tanang mga small details, nya giayudahan gyud. Gipabuhat ko og email address, gipabuhat ko og kanang employee account. Pag human ako buhat, kalimot ako asa kong password. Kung problema kayo, kung usaon ako ingon tong itamang nako siya. Don't worry, we will be able to figure that out. Pero salamat sa Ginoo na sulbad raman sad. Kay dili na ako ma-access akong sweldo, dili na ako ma-access ang tanan, dili na ako ma-access. Naara gyud ang tanan sa cellphone. Anyway, naabot na ta diha, no? Pero balik ta, obedience. Obedience. Ingon lagi ko, daghang nga ikong kaning giyunahuna nga isulti. Tabi man gyud ni. Asa man to si wala na si Ma'am Lucy. Sunday school, okay. Now, let's go back to obedience. Siguro doon na kay definition sa obedience. Pero we will try to define biblical obedience. Before ta mo dive in, nganong mo-obey man gyud ko. Okay, unsa man ning biblical obedience? Alam nako ang biblical obedience simply means hearing God's word, receiving God's word, and acting upon it. So muna siya, alam nako simplest definition of the word obedience. The word obedience implies an aligned will, human will, into God's sovereign will. And that can only be possible when we completely surrender to the will of God. Obedience can only be possible when we consciously, completely surrender to the will of God. Now, ang pangutana gusto nako ihatag sa matawag sa nato is, nganong kinahanglan man kong mo-obey? Dakan mo ko makita, wala man nila ni gihuna ni pagka-obedient, di ba? Dakan nga makita, bisan gani sa imong gitrabahoan, daghang kaayo dihang mga dili honest, di ba? Bakakon. Bisan asa sa imong palibot, makita nimo ang example sa wala gyud conscious intention of obeying the Lord. Now, isip usa ka Kristohanon, nganong angay man ko mahimong obedient sa Ginoo? Number one, reason is because obedience is a demonstration of my love for God. Mangutan ako, can you say you love the Lord? Higog ba nato ang Ginoo? Sa John chapter 14, paliw ko abli sa inyong Bible. John chapter 14, verse 15 hangtod sa 24, nagisgot na siya may tungod sa gugma nato sa Dios nga gi-prove siya pinaagi sa atong pagka-masinugtanon. Okay? Murabag ingon ang Ginoo, okay? Ay gugma ka nako. Okay. Mutuo ko nagmasinugtanon ka, nisugot ka. Murabag ingon ana ang pagkasulti. Now, kining text sa John chapter 14, mauni katong mga pulong sa Ginoo nga iyang giistorya, sa wala pa mahitabo ang usa ka dakong panghitabo sa tibuok kalibutan o pinakadakong action sa gugma sa tibuok history sa kalibutan, mao ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang John chapter 14, naghisgot siya may tungod sa kung giunsa sa Ginoo pagpakita ang iyang gugma diri kanato o in response gigugma usab siya nato o gipamatud-an nato pinaagi sa atong pagsugot kaniya. Now kung tanawon nato kining John chapter 14, doon ay duha ka importanteng observations atong makita. Number one, diri giprove kung unsa ka-authentic ang atong giingon nga gugma nako sa Ginoo. Okay? Kung authentic bagyod ang akong gugma sa Ginoo. Ikaduha, diri ato sa makita nga ang pagtuman sa Dios, ang pagtuman sa Ginoo
Dili siya something nga mura ba siya burdensome ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung dili source of joy. Okay? Kalipay. Mura ba nakadawat ka og gift from somebody nga importante nimo. Unsa may imong response? Unsa may imong bation? Lipay kayo ka, di ba? O grateful kayo ka. Ingon ani ni siya ang hulagway, ato makita diri nga text, ang description sa Ginoo may tungod sa atong paghigugma kaniya balik. Nga ang pagbuhat nako para sa Ginoo, dili siya ingon nga mura ko magbagutbot na hinuon. Kundili dunay kainit o dunay kagana o dunay paghigugma tungod kay natural siya nga ni-flow sa akong kasing-kasing. Obedience is a mark of how authentic our salvation experiences. Tinuod nga ang kaluwasan atong nadawat tungod o pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Pero kining atong pagtuman kaniya nagpakita at tubangan sa Ginoo sa mata sa mga katawhan kung unsa gyud ka tinuod, unsa gyud ka authentic ang atong standing, no? Ang atong status diha kang Kristo. Okay? Ang atong obedience is like our way of saying that I love God so much that obeying Him is just a natural reaction of my inner being, and it gives me joy because in obedience I get access of a passionate communion with my loving Savior. Murag dili siya kuan, wala ka napugos, no? Kundili natural kaayo siya, diha kanimo mo come out ang pagbati ug ang tinguha nga mutuman ko sa Ginoo, musugot ko sa iya ha. Unsa man iyang ipabuhat kanako. John chapter 14 verse 23, mao ni gisulti Jesus Christ. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Now, from verse 15 hangtod sa verse 24, kaupat gibalik-balik ni siya kaning idea sa atong pagtuman as proof sa atong pagigugma kaniya. Makita nato siya unas tanan sa verse 15, ikaduha sa verse 21, ikatulo sa verse 23, ug ikaupat sa verse 24. Mga igsuon, gituyo man nato or wala nato gituyo. Kini bitaw ang atong ginabuhat, no? Kini ginabuhat nato ba? Natural na tong ginabuhat sa atong kinabuhi. Ako balikon, gituyo man nato or wala gituyo. We are letting God know and we are letting people know what kind of people we are. Sugot tag sa dili or gituyo man nato na og sa dili. Kining atong mga ginabuhat, ginagmay nga mga butang, atong gipaila sa Ginoo o gipaila nato sa uban kung kinsa ug unsa ta nga pagkatao. Akong pangutana mo ni, do others attest and testify the kind of people you are because of what they see in you of how you live your lives? Maka-attest ba sila, maka-testify ba sila nga maog yun ni ikaw tungod kay mao ni ang ilang nakita diha nimo? Doon ako'y amigo, lain na sa nga istorya ni. Doon ako'y amigo, iyang ngalan si Zach. Usa ni siya sa mga amigo nga pagsugod yun ako, kining doon na intensyon nga mutabang nako kay ako lagi ingon nga daghan kay mga butang sa akong gitrabuhan bag-o para nako ug dugay ko nakakat-on. So usa ni siya sa mga mitabang nako. Now, mga 2 days before ko ni hawa sa among sa company, niduol ni siya nako. Kabalo man siya nga mahawa ko, niduol ni siya nako. Og akong isulti sa inyo ha, ang iyag yung exact nga gisulti sa ko Ni siya, "Hey bro." Ingon siya, "We will greatly miss you." Isa, "You know what?
the moment you leave this DC is not going to be the same again. Abi ni mo no, murabi ako makahilak tungod sa akong kasinatian. Nakashare ko one time ni Ate Ibis akong mga kasinatian sa bago pa ko dito. Murag matandog ang akong kasing-kasing, ingon siya. Ay, ako siyang gitubag ko. Why not? Nanong kuan man? Ingon siya, you have just impacted a lot of people here. Abi nimo usa ka butang nga hisdan ko bubuhat dito sa among kuan. Kanang openly mo share sa pulong sa Ginoo kay dili ka sure kung ang imong sharean open sa gospel, masuko. O dunay uban nga dili sila ganahan ila ning i-raise up nga kanang serious nga kining issue sa ilang kinabuhi. Okay? So kinahanglan friendship yun. Anyway, kining tawhana usa ni siya sa mga akong ginasiran-siran kay open man siya. Doon na siya kanang experience sa uban nga mga churches. Pag ingon niya ani sa kuha nga kining you have impacted a lot of lives in this kanang DC distribution center ang buot pasabot sa DC. Nagunaw ako. So kad pagsugod nako og trabaho, before ko mo sulod sa akong trabahoan, magampo ko o ang akong pagampo kanunay akong balik-balik. Lord, himo akong blessing sa tanang mga tao may encounter nako diri karong adlaw. O kutob sa akong mailhan ang pangalan akong i-mention. Okay. Sa tinuod lang, pagsugod nako, daghan kayong dili ganahan nako kay kaning lahi og kaliwatan, di ba? Lahi gikan sa kaning Asian, daghan kayong mga dili ganahan magunahon nga nahimo kag part sa ilahang kinabuhi. Pero akong gibuhat, akong i-mention basta mahilan akong ngalan, akong i-mention ilang ngalan apil nako sa pagampo. Ug usa ni si Zach kay nagka-close man ni. Ug dito nako na realize nga bisan sa imong silent prayer, God really works. He really works. Pero of course, dapat makita sa diha sa imong lifestyle. Makita sa imong kinabuhi. Kay ako ading na hibaw-an, kining obedience o disobedience, doon na sila similarity. In one thing, usa ka butang lang. Ang ilang similarity is, mo reflect sila, okay? Mo reflect sila ang imong lifestyle, mo reflect siya sa imong obedience or disobedience. Okay? So, kanang gibuhat nimo diha sa sekreto or dili kaayo open, in a way, reflection siya sa kung usa ka masinugtanon. Now, secondly, nganong magmasinugtanon man ko tungod kay ang akong pagsugot, ang akong obedience is a demonstration of my faith to God. Now, ingong ganina nga, tanaw ta og lahi-lahi nga text. This time, I would like to ask you to open your Bibles in Luke chapter 5, verses 1 to 11. Okay, so kung doon na kay time, ablihi, pero tanaw lang ta og pipila ka mga verses diha. Okay. Now, Luke chapter 5, verses 1 to 11. Atong tanaw na be, para nga, murag, wala lang ta mag tanaw na to. So, tanaw na to ang verse 1. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, verse 2, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because
you say so, so I will let down the nets. We know naday dire. Very good. Now, kining obedience usahay magdala siya nato ngadto or pinaagid sa dalan nga puno sa pagka walay kasiguruhan. Okay? Ang atong gitinguha nga outcome dili sure. Ang atong gipanglangtaw nga future dili klaro. Okay? Ang atong lakaw sa kinabuhi murag taas kaayo, okay? O ang proseso sa kining obedience murag lisod kaayo. Pero kung ang imong intention is mutuman yung ka, you will obey somehow because tungod kay nagtuo ka nga ang imong gituman, okay? Ang imong gituman, ang labaw makagahom nga imong gituman, doon na siya'y nakita nga dili nimo kayang makita. O ang iyang nakita nga dili nimo kayang makita, maoy mas maayo kanimo sa katapusan. Now, kining text nga atong gitanaw, usa ni siya ka classic example nga atong makita sa Biblia may tungod sa kining pagka masinugtanon. Ang encounter ni Jesus ni Simon kang Ginoong Kristo. Now, ang context ani mo ni nga si Jesus nining panahon na he was in the middle of his recruitment process sa iyang mahimong unang mga disciples. O dinhi iyang namit si Simon kauban sa lahi pagyud nga fisherman. Didto sa baybayon gitawag og Gennesaret. Now ani gayuna ang si Simon kauban sa lahi fisherman nang limpyo sa ilang pukot samtang nakadungog sa teaching si Jesus Christ, dili lang ingon layo kaayo. Nakita ni Jesus Christ ang bangka, okay, o sa diha kang Simon, duol niya si Simon og iyang gisugo. Sa pwede ba imong itugmod gamay bi kay molingkod ko ani imo kay magwali pa ko, no? Og iyang gibuhat og nagwali si Jesus Christ. Mo nagwali ingon siya, sige. Ikuha na dada imong bangka, dada imong pukot, ikuha na dito, pamukot na. Ingon si Simon, tibok gabi iming namukot, pero wa gyud mi kuha. Ano sa ingon niya? Pero kay nag-ingon man ka, akong buhaton. Pila ka nato dunay ingon ana ka isog. Lord, nakita nako murag imposible gyud, diha na gyud ko gikan. Ang tanang possible nga proof or ebidensya murag wala gyud, oh. Lubog kayo ang tubig, hugaw kayo ang dagat, tanawan ang hugas gud mi. Akong background mananagat, akong papa mananagat man. Kung hugaw gani ang tubig, hugaw ang pukot, lisod jud kayo makakuha og kining isda gawa sa hugaw. Mao na gibuhat nilang Simon nang hugas sa pukot. Maglisod sila og kan. Ingon si Simon, tibok gabi taon mi. Namukot wala gyud mi kuha. Pero nagingon man ka, sige, akong tumanon. Unsa ni tabo kung imong basahon sa sunod ani, ang giingon nga gitagak nila ang pukot, ay pagkahuman nakakuha sila og daghan. Daghan kaayo nga hapit na gyung guba, mabugto ang ilang pukot, ug nagtawag na lang sila og tabang sila kabadiri, tabangi mi. Ang giingon, ang ilang duha ka bangka hapit na malunod tungod sa kadaghan sa ilang kuha. Ingon ani ang kinaiya sa usa ka tawo nga masinugtanon. Dunay kaisog mutuman bisan pa man kung ang murag possibilities is very impossible. Okay? Bisan ang pamaagi lisod. Bisan ang ebidensya dili mo support. Tuman gihapon. Mangutana na sab ko. Unsa ba ang imong tuyo sa Ginoo? Duna ba kay tuyo og tinguha nga tumanon siya taliwala sa kalisod? Or mayon ka, Lord, dili lang ko, I will not do it. Will you say, Lord, because you say, yes, I will do it. Ikatulo, nga naman nga mutuman man ko. Okay.
Ikatulo nga reason is, tungod kay dunay panalangin sa pagka masinugtanon. Mo ni siya ang dindot. Mutuman ko dili tungod sa panalangin, pero dunay bonus. Pero inigtuman ako dili tungod kay gusto ko sa panalangin or mo akong tumong ang panalangin kun dili ang akong Ginoo nga dili magpalupig nako mo panalangin siya sa akong pagkamasinugtanon. Now, this time I would like to ask you to open your Bibles in Deuteronomy chapter 28. Okay, basahon nato. Deuteronomy chapter 28. Tanaw na nato ang unang tulo ka chapters, pero actually tibuok chapter gyud ni siya, no? Pero taas kaayo. Unang tulo lang ka chapters. Ingon siya diri, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and be blessed in the country. Now, kung observant kayo ta o gitan-aw nato ang Old Testament, balik-balik gi-emphasize gayod na sa Ginoo. Pinaagi kang Moses nga kung ang Israelites mutuman sa Ginoo, doon na sila'y gasa nga panalangin. Pero kung ang mga taga-Israel dili gani mutuman sa Ginoo, doon na sad siya'y equivalent sa tunglo. Tunglo. Of course, kabalota nga ang tunglo di gyud taganahan ni ana, di ba? Di gyud taganahan. Mas nindot paminahon nga nadawat nato ang panalangin sa Ginoo. Usa ka adlaw gitawagan ko sa akong classmate sa kining elementary ba. Pagkabalo niya nga naabot mi sa US. Murag dili siya katuo nga maabot mi kay sa among baryo ingon pa akong magulang. Siya grabe gyud kahit kalisod. Murag feeling nako kita gyud ang pinakapobre sa tanang mga namuyo sa among baryo. Grabe kalisod. Kaya ang classmate nanawag siya isa, "Dan tinuod ba nga naa ka sa Amerika?" Ingko nga, "Oh, isa-kisem ko pa diha gyud sa niyo mag-abot." Ingko, number 1, gidala mi diri sa Ginoo o dala nako akong pamilya. Isa nga, "Tinuod ka?" Siguro tungod kay Diyos nun kay kano. Siguro tungod kay Diyos nun kay ka. Sa una pamanggon, murag Diyos nun kayo ka. Elementary na ako nga classmate. Ako siya ginani ko. Abi nimo, maulaw bi ako nimo sa una kay feeling nako dato sa gayo ka. Kay ang iyang papa, politiko man, kung siya sa mulungsod. Unya, kami perting kuana. Anyway, mingon siya nga kining gibless ka sa Ginoo, no. Nagunahon ako sa iyang gisulti. Nindot paminawon nga gibless ta sa Ginoo. Bisag wala ta nagunahuna nga mao ni Lord ang akong gustong buhaton. Madawat na ako imong blessing pero eventually ang atong Ginoo nana magyud siya kinaiya, di ba? Nana mo bitaw nga gikan sa langit gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak aron ta i-reach out. Kay mao magyud na iyang kasing-kasing. Mao magyud na ang iyang gusto nga makita nato. Di man gyud siya ganahan nga makita taniya nga murag gipas-an nato ang kalibutan. Di ba? Now, diri sa text nga atong gi-tan-aw, o sa tibuok ka text atong makita nga kining panalangin nga gi-prepare sa Ginoo alang sa mga taga-Israel, dunay tulo ka aspects. Panalangin nga nasyonal, okay? Panalangin sa pamilya o panalangin sa matag-usa or personal blessing. Si Robert Jameson, ako alam ni basahon ang iyang comment. Usa ni siya ka Bible commentator or Bible theologian. Mao ni ang iyang gisulti. Ingon siya, the blessing and curses are enumerated at length, referring to the text no nga atong gitan-aw chapter 28 of Deuteronomy. Siya, and in various tiny details, so that on the first entrance of the Israelites into the land of promise, the whole destiny was laid before them as it was to result from their obedience to the contrary. Ang iyang buot ipasabot nga, so wala pang usulod ang Israelites dito sa yuta sa nga gipromise sa Ginoo, gihanay na sa Ginoo tanan. Okay, gina na niya nga
okay, kamuha, pamati gyud mo pag-ayo. Kung magmatinumano mo nako, dili ko, sana, laog. Mao ni akong ihatag ninyo. Pero kung dili sad mo magmatinumano nako, mao sad ni ang inyong masinati. Mao sad ni ang inyong madawat. So mao ni ang yang point out, which is really true. Nganong tinuod siya? Gibalik-balik ni siya mismo pinaagi ni Moses kani siya nga pahimangno. Gihatag sa Ginoo ngadto kang Moses ug ingon si Moses, isulti na ngadto sa inyong sunod nga mga kaliwatan. Aron nilang hinumduman pag-ayo ang pahimangno sa Ginoo sa pagmasinugdanon. Mo bitaw na nga kining imbis nga mubo lang unta ang ilang journey towards the promised land, it took them how many? 40 years. Unta ang 40 days of journey nahimo siyang 40 years tungod sa ilang pagka dali lagi kaayong mausab ang ilang huna-huna. Now, gusto na ako tagaan og gamay nga kabukaton kini siya. Ang pag-ari ni Ginoong Hesukristo sa kalibutan, iyatang gi-reach out. Okay? Wala may tao nga ni acknowledge unsa siya ka short in terms sa pagkabot sa grasya sa Ginoo arma dawat niya ang kaluwasan. Di kita ka apas, di nato makabot bisag unsa nato pagbinutan, serve sa simbahan, di ba? Di nato na siya makabot. Mao na nga ang Ginoo pinaagi sa iyang grasya, gipadala niya si Ginoong Hesukristo. Mamatay dito sa cross aron hatagan ta og kaluwasan. Wala gyud nay question. Ang kaluwasan libre. Libre. Wa na tay mahimo ni ana o wala na tay pwedeng buhaton ni ana kay gihatag sa Ginoo kanato nga libre. Apan ang panalangin, okay? Apan ang panalangin dili libre. Di man niya? Ang kaluwasan libre, pero ang blessing nga gipromise sa Ginoo dili libre. Ngano makaingon sa mga pastor? Sakto ba ka si gisulti? Nganong dili libre? Kung balikan nato ang atong gibasa ganina, ang pinakauna nga word sa chapter 28 verse 1, unsa man? Unsa man nga word? Ingon siya dito, if. Di ba? If. Kumingon ka ni ka og if, conditional. Buti pa sa murabag niyo kasi mong anak, paduwaon tayo ka sa cellphone, basta magbinutan ka ron. Okay. Wa man ka nagbinutan, walay cellphone, di ba? Okay. Murabag, kini among duha ka boys, kini duha na mo ka boys, amo silang tagaan. Duhara ka oras sa buntag, o duhara ka oras sa hapon. Wala na gabi. Okay? Unsa may bato na mo sa ba? Okay, mag-drawing mo diha, magbasa mo diha, okay? Magduwa mo diha, basta duhara sa buntag o duhara sa gabi ka oras. Pero, doon na pa na kondisyon, kinahanglan, di mo magpabadlong ha? Kaya inig magpabadlong, automatic, ako nang kuhaon. Dayon, di na mo makakita ana. Sunod na po, adlaw mo anak makakita, ningawon mo. Okay? So, mo na nga mindful sila. Okay? Ikaduha, inig tagaan na ganin mo sa duha ka oras, kinahanglan, duhara gyud ka oras. Okay? Usa nga nang pagibalo nga duha ka oras nagduwangan mi. Inyo na nang diskarte. So si JD kato na siya, mag-set na siya og alarm. Mag-alarm na siya. Pag abot na sa duha ka oras, automatic undag na badlongon na niya yung manghod. Undag na kay matrubol niya ta. No? Conditional. Mao ni ang nature sa blessing sa Ginoo. Dunay condition ingon ang Ginoo. If imong tumanon fully, huli ang akong mga sugo nimo, dunay mga daghan kayong mga panalangin. Ingon ana sab, kung dili nimo tumanon, doon na sa daghang mga panghitabo nga dili nimo maganahan. Importante kaayo nga mahimo tang mindful ni ana. Siguro mingon ka nga, ngano man ni oy nga murag feeling nako layo kayo panalangin nako. Nakasuway mo, experience ka na. Feeling ako murag okay. Abi nimo ang tinuod, ang panalangin sa Ginoo gyud layo unta. Wa ka kabalo ang panalangin tuwara sa imong luyo.
Murag naggunit ba sa tumoy sa imong kuan? Or nagsunod-sunod siya nimo. Ready na gyud mo overtake nimo. Galing wala ta magunahuna sa word if. Wa ta kalimot ta sa word if. Ang gamay kaayo nga word duha ka litra nalimtan nato. O wala nato ma-enjoy ang blessing sa Dios diri kanato. Now, gusto na ko i-wrap up aron nga matugkad yun nato ang atong mga giistoryahan nining adlaw. Number 1, ang atong pagkamasinugtanon is, number 1, it is an act of surrender. Nga naman, dili ta mahimong fully masinugtanon kung dili ta makakatuon mo surrender sa atong kabubuton diha sa kabubuton sa Ginoo. Kaduha, timanan nato, the road to obedience is not an easy road. Okay. Dili ni siya mura ka og nagsakay-sakay lang, nagduyan-duyan lang, nana, dahil naabot na ka sa imong destinasyon. Okay? Dunay mga liko-liko, dunay mga kurba-kurba, dunay mga nga mo challenge sa imong determination to really be obedient. Ikatulo, obedience sets you apart being an authentic Christian, authentic child of God from among others. Murag dili nindot isulti no, pero tinod lang. Doon na gyoy uban who claim to be Christians but are not living the authentic Christian life. Sa hugigay ng paganina, obedience is also a demonstration of our love and our trust, our faith in God. Doon ako'y usa ka amigo. Mahuman na dahin ta, ha? Doon ako'y usa ka amigo, Congolese ni siya. Pero, nagdugay na siya sa Amerika. Maayo na kayo siya mo istorya og American English. So, kung mag-istoryahan mo, Amerikano yung kayo iyang inistoryahan. Now, nahimo ni siyang amigo nako gyud, suod ka ay mga amigo. Ang iyang ngalan, ina ko si malit na kay iyang ngalan parehas po ni JD. JD pod. Sayo na siya hinuluman. Pero kung hinuluman ako ang iyang tinuod yun nga full name, lisod kayo, di ako ko din pinundong. JD ra. JD ra. Kay JD sa yun ang iyang angga. Anyway, usahan na kaadlaw, miduol siya na ako, umingon siya ako, ingon siya. Siya, mubiya na ka. Unya, wala gyud sila muhatag og kining party, kanang despedida party para nimo. Siya, paman ni siya, mura ni siya og naabot ni siya sa US kay ang istorya, social activist siya. Di na siya kabalik sa ilang country. Oh, di na siya, maglisod na siya tong kay ang government ngita niya. Anyway, mugawas gyud ang iyang pagka-activist nga kinaiya. Kanang mangisog yun ba? Suko siya isa. I don't mind if they would not pay attention about me. Isa. Pero ikaw, isa, tagaan yung kanila og despedida party. Isa. Kung nganong nagunahuna man sa kaana nga mahimo kong difference sa uban. Parehas raman tagtanan. Isa. Dili, tanawa gud. Isa. Tanan nila nga gustong mahitabo. Isa, mutawag sila nimo, bahalag muli silang matulog pagbalik nila humana. Ingon siya. Pero kung mari sila nako, balikason pa nako sila, dili mahitabo ang ilang gustong mahitabo. Ingon siya. Pero ikaw, dapat tagaan ka nila. Kaya ngano, ang tanan nimong tubag nila, bisag lisod, bisag sakit-sakit pa ka. Yes, sir, yun. Murag, dunay kuwan sa no? Yes. Nagunahuna ko sa iyang gisulti. Ningko, bali sa kaoy. Wala ba ako magunahuna nga mahimong. Adi pa ko ganahan, mahimong. Karabit akong i-treat nga special. Pero eventually, gitagaan ko nila og despedida party. Pero ingon siya, hopefully, dili ka mausab. Anong nakaingo man kang dili, dapat di ko mausab siya. Nga, ako siya nga og dili ko mausab. Di dyan kakauyon ako. Kay baot mo batasan ako siya giingnan.
Salamat ka giusab ko. Giusab ko sa Ginoo. Og tungod ni ana nakita nimo kung kinsa ko og sa imong mata, no? Sa imong mata, kinsa ko diri sa atong trabahuan. The point is, mao ni siya. Ang point nga gusto nako i-drive out is this. Diha sa kinibitawng atong pagsunod sa Ginoo. Dunay mga panahon nga ang road to obedience is not really comfortable. Dili gyud comfortable. Dunay mga higayon bation nako nga ang ila ipabuhat nako unfair. Like for example, ingon akong boss ingon siya nga, okay, ilabay ang mga basura diri tanan nga aisle from aisle 1 hangtod sa aisle 9. Dagko kayo nga mga basurahan. Unya imong itukmod usahay mo liko pag asa siya gustong muliko, no? Bukat kaayo. Okay, kung na okay lang, labay na akong basura. Anyway, bayaran mo per hour. Wala ko realize, wala ko kabalog yun actually. Wala ko niya sulti nga kung dugay di ay kayo ko dito nababad sa indirect, muus-us di ay akong score. So nagunaw na ako nga, naglabay ko sa unog basura, usahay mo abot kung tako sa kauras. Nilibahig basura, unya pag katapusan sa adlaw akong score, dili na kayo siya ingon taas, katong mga, dili kayo magtinaro og trabaho, pag takas mo kayo ni score, sa maninila, ako mo undang og trabaho. Sa ko, murag, unfair kaayo, no? Unfair kaayo. Pero para nako, akong hunahuna ang iyang gisulti sa akong amigo. Katod ang mga yeses nako, bisan og lisod, eventually, naka-affect siya sa ilang kinabuhi. Naka-affect. So, nakita nga, dili ko bagutbutan, dili reklamador, even though murag i-abuse tingali sa uban, pero in a way, nahimo sa siyang blessing ato sa uban. Dili ka nato. Atong hinumduman kanunay, sa bisan unsang gibuhat nato, doon natay tulubagon baya. No? Doon natay tulubagon. O unta, dapat mahimo utang responsible sa bisan unsa atong gibuhat diha sa mata sa mga ubang katawhan. Labi na itong mga wala pa mutuo diha kang Kristo. No? Mahimo utang responsible. Hinaot nga ang Ginoo magpanalangin sa mata ko sa kanato.